nila, ang kasaysayan daw ay nauulit lamang. History repeats itself. At totoo yan, mga kapatid. At dahil ang kasaysayan ay nauulit lamang, mahalaga na matuto tayo dito. At masasabi natin ang isang tao ay napapahamak dahil sa hindi niya pagkatuto sa kasaysayan, sa hindi niya pagkatuto sa mga pangyayari sa nakalipas. At sa tingin ko, ito ang pinakapunto ni Pablo sa ating teksto na ating tinutunghayan. At sa pangalawang pagkakataon nga ng ating seryeng ito, samahan niyo buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, ang tutok lamang ng ating mensahe ngayon ay ang talatang 8, ngunit para mas makuha nga natin ang konteksto nito, umpisahan natin sa talatang 1. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, mula talatang 1 hanggang 8, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, naupo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Talatang 8, huwag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid, at ang namatay sa isang araw ay 23,000. Ang ating yung tekstong ito ay bahagi ng ikalawang now concerning ni Pablo sa kanyang unang sulat na ito sa mga taga-Korinto. Alam natin na ang tinatawag na now concerning ni Pablo sa kanyang unang sulat na to sa mga taga-Korinto ay nag-umpisa sa Kabanata 7, talata 1, na iyon ay bilang tugon sa kanilang sulat kay Pablo. At ito ang ating tekstong ito ang pangalawa nito, at ito ay may kinalaman sa mga pagkain na inialay o inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Makikita natin niya sa Kabanata 8, talatang 1. Pero bago pa man ang ating tekstong ito, gaya ng nabanggit ko ng isang linggo, na kung mapapansin nyo lamang, ay tinalakay ni Pablo ang patungkol sa disiplina sa sarili. Kabanata 9, talatang 24 hanggang 27, bago ang Kabanata 10. At ang pagdisiplina na tinutukoy dyan ni Pablo ay inihalin tulad niya sa isang mananakbo o sa isang tumatakbo. At ang sinasabi dito ni Pablo, ang tumatakbo raw, lahat ay tumatakbo. Kung ilan man yun, lahat sila tumatakbo, pero isa lamang sa kanila ang nagwawagi. At marahil hindi yan bago sa atin, marahil pamilyar na pamilyar tayo dyan. At ayon kay Pablo, dahil sa ganung nature ng marahil paligsahan na ito, takbuhan, ay tumakbo daw tayo ng ganito para magtamo tayo ng gantimpala. Ay para gustong sabihin dito ni Pablo na kung hindi ganito ang uri o klase ng iyong pagtakbo, ay hindi ka magtatamo ng gantimpala. At totoo yan, mga kapatid. At kaugnay nga dito, sinasabi ni Pablo, ang bawat nagkukumpit daw
ay nagpipigil sa lahat ng bagay. Temperate siya sa lahat ng bagay. At ginagawa nila iyon para magtamo ng isang korona na may pagkasira. Isipin nyo, ganon yung disiplina na ginagawa ng isang mananakbo para lamang magwawagi siya, pero para lamang sa isang korona na may pagkasira. Pero tayo daw ay sa walang pagkasira. So mapapansin nyo yung bigat na ipinapakita dyan ni Pablo. Kaya dito, ayon na rin kay Pablo, siya man daw ay dinidisiplina. O sinusupi lang sarili. Siya mismo, talagang may ginagawa siya sa kanyang sarili upang matapos daw siyang mangaral sa iba. Siya mismo ay hindi itakwil. Hindi siya i-disqualify. Ngayon, kaugnay sa ating teksto, ay gusto pang paigtingin ni Pablo ang kanyang pagpapaalalang ito. Meron tumitingin na hindi na yan parang magkasama, parang sa context iba na, pero kung mapapansin nyo, ang pinakakonteksto niyan, from chapter 8 to chapter 10. So makikita natin yung kaugnayan pa rin yan, bagaman yung chapter 9 talaga ay pumapatungkol sa kanyang apostleship, dinidepend niya yon sapagkat tayo kilalanin ng iba yan, ng mga tiga-Korinto, pero makikita pa rin natin na may kaugnayan yung huling bahaging yan sa chapter 9 dito sa ating teksto. At ang pagpapaalalang ito ni Pablo ay patungkol sa nangyari sa mga Israelita, sa kanilang mga ninuno. At ayon sa kanilang mga ninunong ito, pinakita ni Pablo, kaugnay sa kanilang mga ninunong ito, pinakita ni Pablo na sila'y tumanggap ng malaking pabor sa Diyos at hindi natin mapangangatwiranan yan. Ipinakita dyan na sila ay nabautismuhan kay Moises at yun ay sa pamamagitan ng ulap at dagat. Ipinakita din dyan na sila'y kumain ng isang espiritual na pagkain, gayon din ng isang inuming espiritual, ayun ay sa bato. At ang maganda nun, ang magandang pinapakita pa dito ni Pablo, ay yun daw batong yun ay si Kristo. So, doon pa lang sa karanasan ng mga Israelita, doon pa lang sa lumang tipan, ay pinapakita na si Kristo. So, mapapansin nyo dyan yung pribilehiyo meron ng mga Israelitang ito, pero ang nakakagulat nga dito, sa kabila na sila'y privileged people, privileged nation, karamihan daw sa kanila ay hindi kinalugdan ng Diyos. At ang patunay nga niya ay marami sa kanila ang hindi nakapasok sa lupang pangako, at si Caleb at si Joshua lamang and the second generation ang from 20 years old pababa ang nakapasok sa promised land. Ngayon ang sinasabi dito ni Pablo, nangyari daw ang mga bagay na ito bilang halimbawa sa atin. Mapatungkol sa mga taga-Korinto, halimbawa sa atin at maging sa ating panahon ngayon. At dito ay sinabi na upang tayo daw hindi magnasa ng mga bagay na masama tulad nila. Ganyan yung halimbawang ipinapakita dito, kaya nangyari yon sa mga Israelita. At dito si Pablo ay nagbigay ng ilang halimbawa, ilang mga kasalanan, sa katunayan ay 4, na hindi daw natin dapat tularan sa kanila. At tinunghayan nga natin ang pinakauna dyan, at yan ay patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ngayon naman ay ang ating tutunghayan ay patungkol sa pakikiapid. Kaya yung minsan pa, yung simpleng mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan ngayon ay bilang pinaburan ng Diyos o bilang pinaburan sa pamamagitan ni Kristo. Huwag maging mapakiapid. Bilang pinaburan sa pamamagitan ni Kristo. Huwag maging mapakiapid. Siguro mapapaisip kayo, na kung bakit sa kabila na ang mga Israelita ay higit na pribilehiyo kumpara sa ibang mga bansa, ibang mga tao, pero marami sa kanila ay hindi kinalugdan ng Diyos. Ibig sabihin sila ay napahamak, sila ay nabuwal. Bakit ganon?
Yan ay nagpapakita lamang na hindi tayo po pwedeng pakakampante sa katatayuan na meron tayo kay Jesucristo. Kung ang mga Israelita sa kabila ng kanilang pagiging pribilehiyo ng mga tao, uminom sa bato na pinatungkol na bato'y si Kristo, maraming masasabi natin na di hamak higit tayong pribilehiyo dahil kay Kristo. At itong gustong ipaalala, ipakita ni Pablo sa mga taga-Korinto, gustong ipakita dito na bagaman sila ay nabautismuhan sa pamamagitan ni Kristo, nabautismuhan ng mga taga-Korinto kay Kristo, at ngayon ay nakikibahagi sa banal na hapunan. Imagine ninyo natin ang ating kalalagayan sa mga taga-Korinto. Pareho. Tayo man ay nabautismuhan kay Kristo, ngayon tayo nakikibahagi sa banal na hapunan every first Sunday of the month. Pribilehiyo yun. Hindi yun may ikukumpara sa iba. Kaya nais kong tawagin ang pansin ng wala pang ganyang pribilehiyo. Tingnan nyo ang inyong kalalagayan. Masasabi nyo na hindi kayo ganun ka-privileged na mga tao, mga individual, sapagkat ang ipinapakita dito, katulad ng mga Israelita, lalo pa ng mga taga-Korinto, sila higit na privilege dahil nabautismuhan sila kay Kristo, nakikibahagi sa banal na hapunan. Papaano kung kayo hindi kabahagi niyan o wala kayo sa ganyang katatayuan, wala kayong ganyang pribilehiyo. Pero sana ay magkaroon kayo ng ganyang pribilehiyo at yan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Pero dito ang gustong ibigyan din ni Pablo, sa kabila ng ganyang pribilehiyo, meron kayo mga taga-Korinto, ay dapat kayong higit na maging disiplinado. Katulad sa isang mananakbo, dapat silang nagpipigil sa lahat ng bagay. Kung hindi, baka sila ay madisqualify. Katulad ng mga Israelita, baka sila ay mabuwal. Ganyan kaseryoso ang paalalang ito ni Pablo. Ngayon, nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pakikiapid. Una, ang pakikiapid ay nangyayari sa mananampalataya. Napakasimple. Ang pakikiapid ay nangyayari sa mananampalataya. At pangalawang bagay, ang pakikiapid ay hindi angkop o hindi bagay sa mananampalataya. Ang pakikiapid ay hindi angkop o hindi bagay sa mananampalataya. So yung unang bagay na gusto kong tunghayan natin na may kinalaman sa pakikiapid, ang pakikiapid ay nangyayari sa mananampalataya. Hindi natin yan maku-question. Kung maalala nyo isang tagpo ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, nahulog sila sa pakikiapid. Malinaw yan sa Numbers 25, verse 1 and following, na pinaniniwalaan ng marami na ito yung gustong sabihin ni Pablo sa kanyang binanggit sa talatang 8. Yun ang sinasabi ng marami na nasa isip ni Pablo doon sa insidenteng yun sa Moab. Nahulog sila doon sa pakikiapid at ganito rin ang nangyari sa mga taga-Korinto. Maalala nyo na sila ay nakikibahagi sa mga aktibidad na ginagawa sa mga paganong templo noon, gaya ng pagkain, sa mga pagkain na iniaalay sa mga Diyos-Diyosa noon. At ang mabigat doon, kasama sa pagsamba o kasama sa pagkain na yon, ay merong sexual. Na matapos kumain ng anumang pagkain nihandog sa Diyos-Diyosan doon, marahil sa gabi, most likely, nangyayari ang bagay na ito at ang history ay nagsasabi nito. Kung iisipin natin, pwede bang mangyari yan sa mga mananampalataya? Yes, pwede yang mangyari sa mga mananampalataya.
At malinaw nga yan sa nangyari sa mga taga-Korinto. Bagaman makikita natin mamaya na hindi ito dapat mangyari sa mga mananampalataya sapagkat hindi ito angkop sa mga mananampalataya. Pero ang realidad, pwede itong mangyari kahit pa sa mga mananampalataya. So katulad sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang sino man ay pwedeng mahulog sa pakikiapid kung hindi mababantayan. Siguro kung iisipin natin, ay talagang mahuhulog sa pakikiapid ng mga mananampalatayang ito sa Korinto, sapagkat bahagi nga ng ginagawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noon ay may sexual. Kaya nga pinapaiwas sila ni Pablo na lumayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, lalo na especially sa kanilang panahon, ay automatically mahuhulog ka sa pakikiapid, kumbaga lagi nga siyang magkasama. At ganyan niya ang nangyari sa mga Israelita. Nahikayat sila, nakiapid sila dahil nahikayat sila na sumamba. So lagi silang magkasama. And sa New Testament, may mga passage na nagpapakita na lagi siyang magkasama. Ngayon, sasabihin natin ay hindi ako mahuhulog sa pakikiapid. Sapagkat hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, tulad ng mga Israelita, tulad ng mga taga-Korinto. Marahil ganyan ang pwede nating isipin. Ay alam niyo, hindi natin masasabi yan, sapagkat ipinapakita dito ang atraksyon ng kasalanan na ito. Ibig sabihin, anumang panahon, pwede tayong mahulog sa kasalanan na ito. Oo, marahil hindi ka nga sumasamba sa Diyos-Diyosan katulad nila. Pero maraming anyo o mukha na pwede mong kahulugan ito. At huwag mong sabihin na matibay ka sa kasalanan na ito. Nagkakamali ka, yan ay kahambugan. Sa katunayan, masasabi natin na kaya nahulog ang mga Israelita at ang mga mananampalatayang ito sa Korinto ay o sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay dahil kaakibat nga nito yung gawain sexual. Kaya nga, very attractive yung pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang panahon dahil nga kaakibat ito. Marahil pwede nating sabihin na kung walang gawain sexual ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noon, baka hindi nga mahulog ang mga taga-Korinto dito eh. Ganyan ka-attractive ang gawain sexual. At masasabi ko na kahit sa ating panahon ngayon ay nananatili ang atraksyon nito. Sa katunayan, masasabi ko na higit ang atraksyon nito. Marahil kumpara noon, kahit pa sa ating panahon ngayon, grabe ang atraksyon nito. Ngayon, kahit saan ka tumingin, marahil lalo na pag lumuwas ka, sa Maynila, may atraksyon ng sexual immorality. Ngayon, kahit sa simpleng usapan, may atraksyon ng sexual immorality. Ngayon, mag-internet ka lang, mag-online ka lang, may atraksyon ng sexual immorality. Wala nga akong social media, wala akong FB, for example, pero hindi ako inosente sa mga bagay na yan. At napakarami pang mukha o anyo na pwede nating masabi sa bagay na ito kahit pa sa ating panahon ngayon. Kaya hindi nakapagtataka na kahit pa sa loob ng iglesia ay nangyayari ang bagay na ito. Kung isipin natin muli, pwede bang mangyari ito sa iglesia? Yes, pwede itong mangyari sa iglesia. Alam niyo, wala akong napuntahan na iglesia na hindi nangyari o hindi naging problema ito. At kailangan natin tanggapin ang katotohanan ito, mga kapatid.
Bagaman ito ay isang malungkot na katotohanan sa iglesia, pero ito yung isang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Lalo marahil kung nakakapagbasa kayo ng mga survey, mga report, especially sa US, yan ang mga medyo nababasa ko, na pagdating sa bagay na ito, halos wala daw pinagkaiba ang percentage ng mga nangyayaring, for example, sexual immorality sa mga tagalabas at sa mga tagaloob. Sa church, halos pantay o marahil 60-40. 40 sa church or almost the same. Yan ang sinasabi ng mga ng statistics. O sabihin na natin hindi pantay o medyo malayo ang katotohanan, nangyayari pa rin yan sa iglesia. Sinasabing ang ating tahanan ang pinakaligtas na lugar. Pero kahit sa sinasabing o inaakalang pinakaligtas na lugar, nakakalungkot mang sabihin o aminin, nangyayari pa rin ang sexual immorality. Ayoko na maging mas specific. Ngayon, paano pa sa iglesia? Paano pa sa mananampalataya? Ang aking hamon ay, dahil ang pakikiapid ay nangyayari sa mananampalataya, maging maingat tayo dito. Masasabi natin na ang dahilan kung bakit nahulog ang mga Israelita sa pakikiapid ay dahil hindi sila naging maingat dito. Marahil inisip nila na matibay sila sa bagay na ito. Pero nung nakaharap nila ang mga babae ng Moab, ng mga Moabita, wala silang nagawa. Bumigay sila. At ganito rin ang nangyari sa mga taga-Korinto. Marahil iniisip nila na hindi sila kailanman mahuhulog sa bagay na ito, pero nagkakamali sila. Kaya nga ang sabi ni Pablo minsan pa, Kabanata 10, talatang 12, na sa kalooban ng Panginoon ay tutunghayan pa rin natin sa pagpapatuloy ng ating serye sa susunod na buwan. Sa Kabanata 10, talatang 12, ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Kalooban ng Panginoon, sana mas mabigyan pa natin ng lalim yan. Pero dyan, malinaw na kaya tayo pinag-iingat sa bagay na ito ay dahil sa katotohanan na nangyayari ito sa sinuman sa atin. So dyan mapapansin nyo na kaya napakahalaga ng pag-iingat ay sapagkat yung nahuhulog lamang sa tukso ay yung hindi nag-iingat. Yung walang pag-iingat, yung parang masyadong confident sa sarili. At kung minsan may mga Kristiyano na parang sobrang confident sa sarili. Parang kayang-kaya lahat kasama ang tukso. Meron ba kayong nai-encounter ng mga Kristiyano, ng mga kapatid na parang napakatibay sa lahat ng bagay? Marahil kahit tukso. Nakakatakot ang ganoon mga kapatid. Walang matibay sa atin sa bagay na ito. Alam niyo, hindi ko makita ang aking sarili na kailanman na hindi ako mahuhulog sa bagay na ito. Wag na wang mangyari. Pero sa oras na isipin natin na hindi tayo mahuhulog sa bagay na ito, yan ang umpisa ng ating pagkahulog dito, mga kapatid. Tandaan natin, ang mga taga-Korinto ay puno ng kaalaman. Sila ay tinatawag na gifted church. Pero hindi sapat ang maraming kaalaman, hindi sapat ang pagiging gifted. Gifted church,
gifted Christian or member. Hindi po pwede ang ganyan pagdating sa tukso. Kapag hindi ka nag-ingat dito, laglag ka dito, kapatid. Nabanggit ko sa inyo nung isang linggo si Robert Robinson na masasabi natin na isang tunay na Kristiyano, tunay na ligtas, kumpara nga iba kay Julian the Apostate, pero siya man sa kanta na kanyang nilikha na o bukal ng pagpapala ay malinaw na ipinakita niya doon yung meron tayong pagkiling na lumayo. Ngayon, kung tayo merong pagkiling na lumayo, anong kailangan natin? Mag-ingat. At ganyan mo rin tingnan pagdating sa tukso. Sapagkat kung walang pag-iingat ay mahuhulog tayo dito. So, ang pakikiapid ay nangyayari kahit pa sa mga mananampalataya, pero ang isang katotohanan dito ay ang pakikiapid ay hindi angkop o hindi bagay sa mga mananampalataya. Bagaman nga, tinatanggap natin na ito'y nangyayari sa atin, sa sino man, pero hindi tayo hinihikayat nito. Sa katunayan ay hindi nga ito dapat mangyari sa atin sapagkat ito'y hindi angkop sa atin. Maalala nyo, sinabi ni Pablo sa Kabanata 10, talatang 21 na kinote ko rin nung nakaraang linggo. Ang sabi diyan, hindi nyo may inuman ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. Diyan, mapapansin nyo na hindi po pwedeng mananamba ng Diyos, ng tunay na Diyos, tapos mananamba ng Diyos-Diyosan. Yan ang parang simpleng gustong sabihin dito ni Pablo. At ang gusto pang diinan dyan ni Pablo, hindi po pwedeng mananamba ng Diyos, tapos mapakiapid ka. Lord's table, tapos table ng demon. Hindi po pwede. So, ang kasalanan ng pakikiapid ay walang lugar o walang puwang sa mananampalataya. Maalala nyo na bago talakayan ni Pablo ang kanyang mga now concerning sa kanyang sulat na ito, ay tinalakay na niya ang usapin ng pakikiapid na nangyayari sa mga mananampalatayang ito dito sa Corinto. Sa chapter 5 and chapter 6, makikita nyo yan. At diyan, maalala nyo na pinalalayo ni Pablo ang mga mananampalatayang ito sa mga sexually immoral. Bakit? Sapagkat hindi nga dapat mangyari o umiral ito sa kanila. Kaya nga ipinakita din diyan yung usapin ng disiplina para sa mga taong ito. At yan din ang mahalagang maunawaan natin sa iglesia, mga kapatid. Alam nyo, nakakalungkot man sabihin na kahit ang mga bagay na ito ay nangyayari sa iglesia pero hinahayaan lamang nila. Ibig sabihin, kahit merong ganitong mga kasalanan na nangyayari sa iglesia, hindi ito nabibigyan ng pansin. Merong ganyang church. At ang nagiging katwiran nila dito ay sino tayo para mangumpronta o manita sa mga kapatid na nahuhulog sa bagay na to. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay hayag na kasalanang ito. Hindi pinag-uusapan dito yung kasalanan na may kaugnayan dito. At ito ang problema ng mga taga-Korinto sa kabila na may nangyayaring ganitong kasalanan sa loob ng iglesia, hinahayaan lamang nila. Ang sinasabi ni Pablo, hindi dapat maging ganon. Pansinin niyo ang sinabi niya sa Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5.
Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ay ang pinag-uusapan dyan ay disiplina, sa katunayan ay sa punto ng excommunication. So, dyan mapapansin nyo na hindi po pwedeng hayaan ang anumang kasalanan na umiral sa iglesia, partikular ang kasalanan ng pakikiapid. Kaya huwag tayong magulat kung minsan ay nagkakaroon tayo ng ganitong mga tagpo sa iglesia, ang pagdeal sa mga miyembro na nahuhulog dito. At pasalamat tayo, hindi dahil may ganung nangyari, kundi ang ipagpasalamat natin ay kung nagkakaroon tayo ng pagdeal sa mga miyembro na nahuhulog dito. Ayaw ng iba yan, pero magpasalamat tayo. Sapagkat kung walang ganitong pagdeal sa mga kapatid na nahuhulog dito, anong pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Anong pinagkaiba natin sa ibang samahan o grupo? Tayo isang samahan, tayo isang grupo. Tapos ay walang ganong mga pagkumpronta na nangyayari sa ibang samahan o grupo. Tapos sa church ay ganun din. Tandaan natin, ang iglesia ay kalipunan ng mga tinubos ni Kristo. Ngayon, kung tayo ay kalipunan ng mga tinubos ni Kristo, dapat bang umiral ang kasalanan dito? Totoo na tayo ay makasalanan pa rin. Pero hindi dapat umiral ang anumang kasalanan sa atin, sa iglesia. Lalo pa ang kasalanan ng pakikiapid. Parang ang hirap isipin na wala na tayong pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Alam niyo, para sa mga hindi mananampalataya, wala nang dating ang pakikiapid. Sa katunayan, ipinagmamalaki pa yan ng iba. Ipinagmamalaki pa ng iba na hindi lamang isa ang kanilang asawa, 2, 3, or mas marami pa. Nais kong tawagin ang pansin ng mga kasama namin ngayon na marahil kinikilala mo ang iyong sarili na hindi pa mananampalataya. Ang tanong ko sa iyo ay, kumusta ang pagtrato mo sa kasalanan ng pakikiapid? Gusto kong sabihin sa inyo na ang mga taong mapakiapid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At si Pablo mismo ang nagsabi niyan. Ang sabi niya sa Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10 ng unang Korinto, hindi ba ninyo nalalaman na ang masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, muli magkatabi, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung mapapansin nyo lamang sa lahat ng binanggit na kasalanan dyan, nangunguna ang may kinalaman sa pakikiapid. Ganyang kabigat ang kasalanan na to, mga kapatid. At kung yung isang tao ay mapakiapid, hindi siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero kung meron akong kinakausap dito na nasa ganitong kalalagayan, ang aking samo at pakiusap sa inyo ay huwag kayong maging ganito. Sa halip ay maging tagapagmana kayo ng kaharian ng Diyos. Pero sana sa may Hesukristo na tagapagmana ng kaharian ng Diyos,
Tayo to mga kapatid. Ang inaasahan sa atin ay huwag maging mapakiapid. Pagpapatuloy ni Pablo, unang Korinto 6, talatang 18 hanggang 20, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba nyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ang sabi ni Pablo, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So dyan, mapapansin nyo kung ano yung inaasahan sa atin. Mga kapatid, ibang-iba ito sa mga hindi mananampalataya. Kung hindi ito inaasahan sa mga hindi mananampalataya, itong inaasahan sa atin. Alam nyo, kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay nasasangkot sa isang krimen, medyo nagugulat tayo. Lalo't marahil kilalang opisyal ng gobyerno. Sapagkat iniisip natin na hindi niya dapat gawin yun. Lalo marahil isang mabigat na krimen. Ay hindi ba lalong nakakagulat na kung tayo ay masangkot sa isang krimen o kasalanan, gaya ng pakikiapid, hindi ba lalong nakakagulat ang ganung bagay o marahil isang balita? Ang aking hamon ay dahil ang pakikiapid ay hindi angkop o bagay sa mga mananampalataya, minsan pa ang aking simpleng hamon ay matuto tayong lumayo dito. Kanina ay maging maingat tayo. Binigyan ko lang yan ng kaunting diin. Matuto tayong lumayo dito. Tandaan natin na mga mananampalataya sa Korinto ay napakalapit sa tuksong ito. Mahalala nyo na halos lahat ng mga paganong templo noon ay may gawaing sexual, may mga prostitusyon. Ngayon, anong gagawin mo kung ikaw ay nasa ganong kalalagayan? Kung ikaw ay tiga Korinto, marahil kahit saan katumingin ay merong ganitong tukso, anong gagawin mo? Ay siguro yung parang natural instinct sa atin, lalo na kung mananampalataya tayo, ay lumayo dito. At napakahalaga nito mga kapatid, sapagkat hindi tayo lalayuan ng kasalanan na to. Sa katunayan ay lalapitan tayo nito. At ganito nangyari sa mga Israelita. Sila'y inakit ng mga Moabita, ng mga babaeng Moabita. Iniisip ko nga baka magaganda sila. At ganito rin na nangyari sa mga taga-Korinto. At ganito rin ang pwedeng mangyari sa atin mga kapatid. Kanina bago tayo mag-umpisa, 10 minutes before 3:30, sabi sa akin ng isang kapatid ay, bro, timing yung iyong message. Alam ko ng kanyang ibig sabihin. At binanggit niya si isang lingkod ng Diyos na masasabi nating great man of God na mga nakarang araw lamang ay nahulog sa sexual immorality. From time to time, nakakarinig tayo ng ganyan, pero minsan pa ay nakarinig tayo, nakabalita tayo ng ganitong pangyayari sa masasabi nating isa sa mga dakilang lingkod ng Diyos, hinahanga ng marami, merong
malaking ministeryo. Ang church nila ay Trinity Bible Church sa Dallas, sa US, na si Stephen Lawson, pero nahulog sa bagay na ito. Na-shock ang buong unang mundo ng mga mananampalataya. Hindi ko makita ang aking sarili na hindi mangyari o matulad sa sa mga dakilang leader na to. Hindi natin sila hinuhusgahan. Pero masasabi natin na marahil isang dahilan kung bakit sila nahulog sa bagay na to, partikular si Stephen Lawson, ay dahil marahil hindi siya lumayo sa bagay na ito. Marahil hindi siya naging maingat. Marahil sa halip na lumayo ay lumapit pa siya sa bagay na to. But again, walang lugar ang pag-usga. Pero nais lang nating ipakita yung katotohanan ng bagay na ito at sana ay hindi mangyari ito sa sino man sa atin, mga kapatid. Ako man ay nangingilabot na magsalita ng bagay na ito, pero sana ay hindi mangyari sa akin o sa sino man sa atin, partikular sa iglesyang ito. Kaya kailangan natin ang gabay ng Panginoon sa bagay na ito at sa tingin ko ay napakaganda ng himno na ating aawitin sapagkat ito ay isang malinaw na forma ng panalangin. Ang sabi sa himno na ating aawitin bilang tugon na may pamagat na aming Ama, kami po'y gabayan. Ang sabi sa unang bahagi ng unang talata, aming Ama, kami po'y gabayan, maliligaw kung di sasamahan. Ang sabi sa talatang 2, akayin sa iyong katotohanan, sa kamali ay huwag pabayaan. Kapusukan mat sa kahangalan, sa pagtandang walang kagalakan. Bilang tugon, awitin natin, aming Ama, kami po'y gabayan. Bakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, tunay na nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na to sapagkat mayroon kaming pagkakataon na minsan pa ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat sa paalala na kami ay hindi maging tulad sa mga lingkod nyo, sa mga tao nyo na sa kabila ng iyong pabor, kabutihan sa kanila, ngunit nabigo sa kanilang pinanghahawakan na pananampalataya. Patunay, O Diyos, na papakita lamang ito sa amin na bagkus kaming pinaburan, bagkus kaming mayroong pinaghahawakan na pag-asa at yun ay sa aming Panginoong Jesucristo. Lalo kaming higit na maging disiplinado sa aming ipinapahayag na pananampalataya. O Diyos, tulungan niyo kami sa mga bagay na ito. Salamat minsan pa sa paalala na hindi kami dapat maging mapakiapid. Nakita namin, Panginoon, nangyari sa mga Israelita, maging dahil ilan sa mga mananampalataya sa Korinto. O Diyos, nakikita rin namin ang aming mga sarili sa bagay na ito at totoo na nangyayari ito kahit pa sa mga mananampalataya. Tulungan niyo kami na malayo sa bagay na ito at kinikilala namin ang aming mga kahinaan sa bagay na ito. Kaya hiling at panalangin namin ang iyong gabay, ang iyong biyaya, ang iyong pagsama sa amin, sa aming patuloy na pagtahak sa mundong ito na mayroong kasalanan, partikular ang kasalanan ng tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na to. Mahabag ka sa bawat isa, mahabag ka at ingatan ang iyong iglesia.
sa bagay na ito. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.